Tapos sinabi pa, di ba, wala na raw pondo gobyerno. Ito mga salita, ito pa eh. Mapapansin ninyo mga talagang style ko mafia eh. Ano sabi? Di ba imalimit ko sinasabi? Pag sa pangungutang nila, kasama tayo lagi. Mangungutang tayo. Tayo. Di ibig sabihin, kasama tayo ron, di ba? Pag nautang na yung pera, hindi na tayo kasali. Kasama tayo, pero hindi tayo kasali. Oh. Hindi o ba? Ito sabi, di ba, salita. Gagastusin na niya natin. Pera ng taong bayan. Natin. Nasaan yung inutang? Nasaan? Alam niyo ba yung inutang? Umaabot lahat ang suma total. Pati kasama na yung pondong inilaan ng gobyerno para sa pagsugpo sa COVID. Mahigit 5 bilyong dolyar. Nasaan yan? Ano sasabihin yung walang kwarta? Hindi nga ninyo na ipapaliwanag kung nasan yun. Di ba? Kasi pinapaiwatig na hindi na sila magbibigay ng ayuda para dito sa panibagong MECQ. Yun nga second tranche, hindi naman nabigay. Yung first tranche, ilan lang naman nabigyan doon eh. Para lang masabing namigay sila, namili sila sa bawat lugar. Pero yung pondo, mga kaibigan, hindi lahat yun nakarating. Kasi kung gagamitin mo ang pondo, dapat lahat bigyan mo. Wala namang hindi apektado ngayon eh. Maliban na lang kung ikaw siguro si Henry C., presidente ka ng bangko, kailangan mo pa ba ng ayuda? Kahit pa paano, meron yun, di ba? Pero ganun pa man, sa Amerika, sa Japan, walang ganun eh. Ang gobyerno nila, merong mga, may mga level ng ayuda. Para sa malaki, para sa maliit. Meron yun, mga kaibigan. Pero lahat kasama sila. Dito nga ang tutulungan mo na lang yung karaniwang mamamayan. Huwag mo sabihing middle class. Yung middle class, wala na rin pera yan. Kaya sabi ko nga noon, tinan ninyo nakakasira sa mga duplication ng batas. Halimbawa, senior citizen. Yung mga senior citizen, di naman nila binigyan eh. Mga kaibigan eh. Pero may batas tayo. Special law para sa mga senior citizen. Di ba? Bawal pa nga palabasin yung senior citizen, bawal na nga palabasin, hindi pa binibigyan ng ayuda. Mga kaibigan, masama pa yung mga special law eh. Bakit? Ito nung ko pa sinasabi yan mismo ang pinagmumula ng inequality. Mga kaibigan, yung hindi pagkakapantay-pantay. Di ba? Halimbawa, tingnan mo yung mga hindoropot na party list, mga palsipikado, di ba? Para sa marginalized sector. Diyan may kumakatawang kuno sa mga senior citizen, sa mga PWD. Paano ginawa ng mga special laws yan? Hindi naman sila kailangan eh. Kahit may batas ka pa tungkol sa senior, kahit sa PWD, bakit? Sapagkat meron na silang congressman eh. Ano, gagawin mong 2 congressman? Halimbawa ako, PWD, taga-Tondo. Di Maynila ako, di ba? Halimbawa, First District of Manila. Meron naman kaming congressman eh. Ibig mo sabihin eh, pagka ako senior citizen o kaya PWD, hindi ko na siya congressman dahil meron ng congressman
party list congressman para sa PWD at saka sa senior citizen. Ganun ba yon? Hindi. Pag-aralan nyo mabuti yan, yung mga kalechihan na yan. Di ba? Ano ba napapala ng senior citizen sa inyo? Ginagamit lang yan para sa pagnanakaw din. Bakit? Hindi naman lahat ng senior citizen nakakatanggap ng ayuda nila eh. Di ba? Meron niya mga binibigay 500, iba-iba pa eh. National law yun. Pero kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang halaga. Di ba may congressman na kami? Di ba? Ibig mo sabihin kung taga-Tondo ko, kahit taga-Tondo ko hindi ko na congressman yung congressman na nakaupo. Sapagkat ako senior citizen at saka PWD. Sakop niya rin ako, di ba? Magiging dalawa pa congressman ko. Anong katarantaduhan yan? Kaya dapat wala na yan party list. Kaya ako panawagan ko sa inyo, wala namang ibang solusyon Yung solusyon para mawala yung party list, hindi nyo magugustuhan. Yung unang solusyon, ano yun? Palitan ng saligang batas. Sigurado ayaw nyo yun. Di ba? Titiisin ko nang makita itong mga palsipikadong ito na party list muna, pansamantala, habang hindi nag-i-eleksyon. Total, may eleksyon naman di ba? Kung matutuloy. Kesa, mga kaibigan, palitan ng saligang batas natin. Kasi, ang dapat nagpapalit ng saligang batas, matitinong tao lang. Kaya hindi tayo dapat pumayag na, isipin mo, yung ginawa nilang pagtatanghal ng pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso, yan ba ang gusto ninyong magpapalit ng saligang batas? Yang klase ng mga taong yan, klase ng administrasyon ngayon, iyan dyan mo ipagkakatiwala, papayagan mo na sila magbabago ng saligang batas. Di para ka sira ulo. Di ba? Ang dapat gumagawa ng saligang batas, kung ako ang tatanungin ninyo, masusunod yung nasa konstitusyon, kasi tatlo yun mga kaibigan Ang pinaka-demokratiko lang dun yung Constitutional Convention Ano yun? Maghahalal ka ng mga delegado para sa konbensyon. Yung inihalal mo, yun ang kasama sa mga susulat ng saligang batas. May mandate sapagkat binoto mo sila. Pero kung ako masusunod, payag ako sa Constitutional Convention, provided na lahat ng iboboto at magkakaroon ng participation sa pagsulat ng saligang batas. Pagkatapos nun ay forever, perpetual, ban sila sa anumang posisyon sa gobyerno. Bakit ho natin sinasabi yun? Para hindi nila maidisenyo sa kapakanan nila ang saligang batas. Yun ang pinakapatas, mga kaibigan. Alam nyo, kasi hindi ginagawang malinaw ang batas na supposed to be ang mga batas dapat maging malinaw. Kaya tinanin nyo, dapat hindi ka nag-iiwan ng butas
na merong pagtatalunan. Idudulog pa sa Korte Suprema para liwanagin ang batas. Pwede mo naman gawing maliwanag eh. Di ba? Katulad yan mga pinagpapapasan nilang batas. Ngayon, magpuputukan ngayon yung depekto ng batas pag pinatutupad na. Kasi hindi naisip nung una. Hindi ba? O kung naisip man, talagang iniwasan. Kaya, yung mga gumagawa ng batas ngayon, lahat yan, mas bagay yan maging sastre. O kaya modista. Kasi tumatahi sila, para silang tumatahi. Yung paggawa nila ng batas, para silang tumatahi ng damit na susukat sa kanilang sarili. Mga kaibigan, tinatabas nila yung batas na parang modista sila. Master cutter. Tailoring. Tailored fit. Kaya kung tawagin yun sa English, di ba? Tailored fit. Yung mga batas sa kanila. Mga kaibigan. Pag hindi bagay sa kanila, hindi nagiging batas eh. Katulad yung saligang batas natin, di ba? Ipinagbabawal na yung political dynasty. Pero doon nakasaad na may inuutusan sila na gumawa ng ng enabling law. Yung batas na magpapatupad doon. Mga kaibigan, sa provision na yun sa konstitusyon. Ginawa ba nila yun? Hindi. Pag merong nagpanukala ng ganung batas, hindi lang nila papatayin yung batas. Ilalagay sa archive. Ibuburo nila. Kundi, yung taong nagpanukala nun, iiwasan pa nila. Mga kaibigan. Ayaw nila nun, mga politiko. Sa totoo lang, eto nga, lahat yan nangyayari, hindi porket nag-aabuso na sila sa kapangyarihan mauwi tayo sa pagpapalit ng saligang batas, katulad ng isa sa mga binabalak nila. Kasi nga naman, pag federal government, magkakaroon ng kanya-kanyang batas Pwede silang magkaroon ng kanya-kanyang batas sa mga probinsya rito. Pwede na nilang takasan ang kasalanan nila. Gagawa lang sila ng batas doon sa kanilang lugar. Hindi na sila masasakop ng parusa, mga kaibigan. Hindi ba? Ngayon, alam po ninyo, tiisin na lang muna natin. Di ba? Kung ano meron tayong saligang batas, kahit na hindi natin gusto, kesa naman sa iniisip nilang saligang batas na isusuko pati ang soberenya ng Pilipinas sa mga teritoryong pag-aari natin na sinakop ng China. Kesa naman, meron terror bill. Ayan, mga kinakamada na nilang isa-isa yan. Para ikakarga na lang nila dun sa gagawin nilang saligang batas. Mga kaibigan, gagawin na tayong alipin, mga kaibigan. Ipapasailalim tayo sa kapangyarihan ng China kung ano yung dinadanas natin ngayon. Sa aking pananaw, yan po ay patakarang ipinatutupad ng bansang China dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, sipin ninyo, dito lang sa pandemya ano gagawin ninyo? Meron ba silang sinabi? Wala Alam nyo, mas maganda yung tayo nasa bahay na lang.
tiisin na lang natin. Yung ekonomiya na sinasabi nila, katulad dyan si Villar, di ba? Kinatatakot nila ekonomiya. Paano? Negosyante sila. Yun ang masama sa mga nasa gobyerno pagka negosyante. Yun ang isa pang masama. Ito mga ito, dapat maging leksyon lahat sa atin ito na natututunan ng bawat mamamayan. Ito'y dapat tumatatak sa isip natin na hindi natin dapat makakalimutan. Nakita ninyo, pinaghahalo ngayon, hindi maintindihan ni Villar kung paano niya paghahaluin yung kanyang pwesto. Ang nangyayari, ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang public official para sa interes niya sa negosyo. Sipin mo, kahit dumami ang mga magkasakit dito, mga kaibigan, okay lang sa kanila. At ang sisi, parang sinisisi pa nila yung mga health workers, hindi ginagawa ang trabaho. Mga kaibigan, nakita ninyo? Ganyan po. At saka, si Villar lumalabas lang naman yung ugali niya sa bahay nila. Ganyan sila. Ganyan siya. Di ba? Ayun sabi nga ng mga nakakakilala dyan ganyan talaga yan. Pati sa mga kasambahay niya, kung manghamak yan mga pinalalamon ko lang kayuhan niya, mga ganyan mga palamunin lang kayo. Ito sabi nung gaano kadali bang, ito sabi niya, emergency ho ito maglilip na sana tayo this week. Gaano kadali bang kumuha ng audience with the president? Yun. Di tama ako. Di ba? Ibig sabihin, hindi kayo makadiretso. Di ba? Baka magsabi kayo ng totoo pag nakaharap nyo Makakainisan ka rin yan pag nagsabi ka ng totoo. Di ba? Tingnan mo yung kay Duque, mga kaibigan. Dinipensa pa si Duque. Kasi siguro, iniisip nila, ayaw na ng mga workers kay Duque. Ba't hindi ayaw yan? Wala namang ginagawa yan. Diba? Pondo lang ang inaatupag niyan. Dapat yan, gawin yung kahero sa Malacanang. Cashier. Mahilig sa pere. Mga kaibigan Ganun lang ba yun? Sabi nitong Dr. Dance. Pag sinabi namin may audience kagad, may isang buwan kaming may schedule, di anong nangyari nun pag ganun? Yun na nga naman. Emergency case ito isa kanila Di ba? Sila na nga lang yung inaasa, wala pa silang direct communication. At bakit sila didiretso? Siyempre, alam nila, pag pinadaan mo rito sa IATF na ito, mga ito, walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yan ang kailangan natin ngayon sa mga Pilipino, tapang. Di ba? Wala na mga kaibigan Akala nila, ito may nagsasabi, bato kayo, tapang nyo. Saan? Sabi ko. Hindi, sa radyo, ang tapang ho ninyo. Alin yung sinasabi ko, yun, matapang. Oo, sabi. Sabi ko, alam mo, yung pagsasabi ba ng totoo, katapangan ba yun? Sabi niya, oo palibasa siguro, marami na hindi nagsasabi ng totoo ngayon. Di ba? Kaya akala nila, pag nagsabi ka ng totoo, matapang ka. Mali yun. Yun yung pagsasabi ng totoo, walang katapangan doon. Ano yun? Yung pagsasabi ng totoo, yan tungkulin ng bawat nilalang.
maging sa mata ng Diyos. Di ba? Sa mata ng Panginoon Diyos. Tungkulin mo yan. Kasi pag nagsinungaling ka, bawal yun eh. Di ba? So tungkulin mo. Magsabi ka ng totoo. Ha? Iyon. Kung kinakailangan mo sabihin ng totoo. Minsan yung iba chismoso ginagawa chismis Di ba? Yung chismis na narinig niya, ipamamalita mo. Yung makakasira doon sa tao. Kahit patotoo yun, hindi mo na dapat sabihin yun. Meron mga bagay na hindi dapat sabihin. Pero pagdating sa mga issue para sa bansa at sa mamamayan, totoo sabihin mo. Huwag ka magsisinungaling. Kaya nga sa Amerika, sa Japan, pag sinungaling ka, tapos na karera mo sa politika, isang beses ka lang magsinungaling. Di ba? Dito, araw-araw, nagsisinungaling yung nasa Malacanang mga kaibigan di ba? Lahat na sinabi niya, paltos Natupad ba? Di ba? Ito lang nung una lang, Corona. COVID ko, wala yan. Sabi nga, pag uminit dito, wala na yan paano, malamig-lamig pa noon, January, February, di ba? Sumobra na init Lahat ng sinabi nito, wala nagkatotoo mga kaibigan ano to? Hermes Lindsay, nabanggit ko na yata, Jess Parala Tabalok, si Greg Belus Jr., Martiniano Santiago, Jocelyn Dimahiba, Sunny Moscoso. Kung ako bago mag-live sa YouTube, magmi-meeting muna kami kung ano pinakamagandang gawin. Pinababati si Jofort Embate. Binabati natin si Dr. Gian Embate, mga frontliner ito, di ba? Nag-duty sa BSMMC, Cebu City. Si Crisiel, si Ryan Valenzuela at Christine Detagon. Ano to? Si Sunny Moscoso, Joey Lacson at Marilu Lacson of Las Vegas, Nevada. Binabati natin. Cesar D. Soriano, Ramon Santos Arsiga, Silver Pascual, watching from Switzerland. Presi Pantoja ng New York, di ba? Si Concepcion Ison Chulbo, siyempre si Ledge Chulbo. Nick Mozo, watching from Toronto. Si Julia Marcos. Si Susana de los Santos pala, nating katropa, nakalimutan kong batiin. Si Rolando Andres, si Mirna Guillermo po ng Chicago, at si Roxanne Rankin ng Florida. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi palagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Martin Andanar!